Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome pong muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Tayo ay mag-video vlog muna habang nag-order ng nagwi-wait ng order dito sa Wingstop saka sa Auntie Anne's. No, medyo matagal-tagal po kasi made to order eh. So, ang pag-usapan natin mga kababayan, ito pong ICC nabwisit po kay Boying Rimulya. Kasi po itong si Boying Rimulya napakatabil, no? Hindi makapagtimpi, sobrang excited mga kababayan eh. Ito pa ang problema kay Ombudsman Boying Rimulya pag merong mga bagay na na-excite siya eh. He cannot keep a secret, no? Tulad na lang tong sinasabi niyang may ICC warrant na daw si Bato pero hindi pa napapinalize. Kumbaga ang tingin lang natin rough draft lang parang sinisimulan pa lang, pero alam mo naman di makapagsikreto o kaya nagalit ang ICC mga kababayan. At ito po, meron pong isa dyan na abogado na sinasabing walang immunity si Bato. Hindi niya pwedeng gamitin ng Senado bilang isang kanyang fortress, taguan niya. Parang yun yung pinakang niya, yung force field niya. Hindi siya pwedeng pasukin doon sa Senado. So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po unahin na natin itong si Boying Rimulya na napakatabil ng bunganga mga kababayan. Hindi siya makapagpigil, no? Talagang isiniwalat niya, nabulabog po tayo, no? Pero ako, expected ko na yan. Yun nga lang, hindi ko ine-expect na manggagaling kay Boying Rimulya na wala pa naman, di ba? Sa bagay, alam niyo yan, taktika yan mga kababayan no? Whether advantage para kay Bato para makapagplano na siya. At least, itong si Boying, kunwari nag-ingay, pero iba pa yata ang purpose niyan mga kababayan. Duda ako sa'yo Boying Ano ba, inabisuhan mo ba? Inabisuhan mo si Bato na, "Hoy Bato, mayroon ka ng ganito o tumakbo ka na, tago ka na o ginagawang ka na, tinatrabaho ka na." Kasi mukhang magkatotoo yung sinabi ni Trillanes mga kababayan na whether December or early next quarter. Ano yung early quarter next year? Yung January, February, March dyan. Sabi ni Boying, nasa telepono daw niya, nakita niya na, kumbaga may nag-send sa kanya. Kumbaga, tatrabahuhin na natin ito. Ngayon, dahil nga sa hindi siya makapagtimpi, super excited. Pero mahirap pagkatiwalaan to si Boying. Hirap pagkasabihan ng sikreto Maisisiwalat niya mga kababayan no? Ayan, pati ICC nabulabog mga kababayan. Kaya ang ICC po, nagalit. Dahil sa sobrang excited ni Rimulya, ayun, pati ICC nabulabog, nagalit. Ano po ginawa ng ICC? Sabi po ng ICC, lahat ng ipapile na warrant of arrest ng pre-chamber trial ng ICC o anuman sa ICC ay isisikreto na po. Bawal na pong ilabas, bawal na pong isa publiko unless it is ordered by their court. Bawal na. Kasi nga, itong si Boying, sa sobrang tabil, ayan, kaya mahirapan na kayo dyan. Baka hindi na yan i-post sa website ng ICC. Kasi di ba sabi nung spokesperson ng ICC na si Abdallah, nandyan naman yung mga anything update sa mga kaso o anong ginagawa ng ICC, nandyan po sa website. Ngayon po, nagbigay ng resolusyon ang ICC na ina-amend nila. Ina-amend nila kung anong pa yung anumang resolution o memorandum na bawal na pong isa publiko ang mga warrant of arrest. Bawal nang ibigay sa public kundi sikreto na. For your eyes only na lang. O kaya dun sa mga kinatawag lang confidential, if you're not on the top 10 o anuman yung top of the food chain, hindi ka pwede. Tulad ni Boying Rimulya. Si Boying Rimulya, yan, wala na.
Pero ang kagandahan niyan, hindi malalaman nung mga accused na meron na pala silang warrant. O sige, hayahay pa sila, naggagala pa sila, hindi ni alam, hello, eto na kami, Interpol. Pero si Bato naabisuhan po mga kababayan. Naabisuhan siya, tignan nyo ano nangyari. Absent siya kahapon sa unang session from adjournment sa Senado. Nawala po siya, missing in action siya. Dati nandiyan palagi yan, bibong-bibo yan mga kababayan. Kaya yun, muang si Bato nandun pa sa Cebu. Muang driver po siya ng backhoe, yung kumukuha ng mga dumi, nung mga latak, mga sinalanta nung tino. Ayan tanong, baka mamaya lang nandyan na yan, lalabas na rin yan si Bato. Oo, magpapakita niya, sabihin niya, hindi man ako magtago, matapang ako, bato nga ako, bato, diba? So ngayon, meron po dyan isang lawyer na sinasabi niya, hindi covered ng immunity si Bato. Kahit na anong batas, wala palang immunity na ko-cover kay Bato. Walang batas na magliligtas kay Bato. Siguro ang pwede lang makapagpaligtas sa kanya, yung tinatawag nating yung ginawang resolution o ginawang ano ng Supreme Court, ano ba tawag doon? Yung sa extradition. Pero sinasabi po ng lawyer na ito, nakalimutan ko lang yung pangalan, na wala siyang immunity. The Senate cannot protect him. Siguro ang gagawin niya dyan, magka-come out siya dyan. Magka-come out siya sa Senado. Dahil sabi nga ng pamunuan ng Senado, poprotektahan namin ang integridad at dignidad ng Senado. Hindi namin nahayaang mapahiya ang Senado kasi meron kaming kasamahan na hinuhuli. Pero ang tanong dyan, kailangan yung ibigay yan. Sumunod kayo sa batas. Ang sabi ko nga, babalik lang ang dignidad ninyo kung sakali na tuparin ninyo o sundin ninyo kung ano po yung pinag-uutos ng batas. Walang immunity si Bato. Maski na po sa Constitution, walang sinasabing may immunity sa any lawsuit, sa any warrant of arrest, ang isang sitting senator o congressman. Ang tanging may immunity lang ay ang presidente. Kaya tama po yung lawyer, based on the law, walang batas na nagproprotekta kay Bato. Kaya kung ako kay Soto, wag nyo nang sabing proprotektahan namin siya. Hikayatin nyo na lang na sumurrender siya. Oo, wag siyang magtago, wag magpakabantag. Mamaya yan, magbabackdoor dyan sa Mindanao, tatakbo na yan through dun sa ibang bansa, tapos mag-island hopping. Ang island hopping, yung country hopping na yan, parang si Elizalde ko rin, isang takas din mga kababayan. Kaya kung ako kay Bato, sumurrender ka na lang. Kung sakali mang lalabas na yung warrant of arrest mo, surrender is the best mga kababayan. No? Ang extradition, mahirap yan, matagal yan mga kababayan. Oo. Kumbaga, pwede pang paglaruan yan ng mga hurado ng ating bansa. Alam nyo naman, maraming naitalaga si Digong ng mga kakampi niya. Okay? So yan po, no? Tandaan nyo, walang immunity si Bato sa lawsuit. Wala po. Kaya magtatago ba siya? O talagang matapang siya? Di ba PM mayor ka? O matatapang mga PM mayor bakit ngayon tatago ka? O di po ba? O kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye. God bless.